Good day, good evening, o anong oras nyo man mapanood ang vlog na ito. Isang magandang panahon dahil nabigyan tayo ng pagkakataong makarecord katulad nito. Patuloy, magre-record tayo patungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo na ginanap noong November 16 to 17, 2025 sa Quirino Grandstand. Isa sa mga isyong binabato sa iglesia, yung pinaalis nila yung mga pulis sa loob mismo ng vicinity ng rally. Yung nga, ang paliwanag ng ministro, ang usapan ng Iglesia ni Cristo at ang lokal na pamahalaan at ang nasyonal na pamahalaan ng Pilipinas, maglalagay ng pulis doon, pero ang lahat ng pulis nasa labas na area ng rally. Yung lahat ng aaten ng rally, bali napalibutan sila ng mga pulis yata. Yun ang gustong tukuyin ng ministro doon. So, kaya nabigla din ang Iglesia ni Cristo nung makitang may mga pulis, may dalang mga baril nasa loob ng area kung saan magrarally ang iglesia. So normal, para sa akin, normal reaction yun dahil hindi mo alam kung anong mangyayari. So, na-request yung mga pulis na umalis doon. At nagkasundo naman at umalis naman ang mga pulis doon. Pati sa baba ng grandstand, may mga pulis din, nagsipag-alisan naman sila. So, sabi nga ng chief of police na na-assign doon, nagkaroon lang ng konting misunderstanding sa paglalagay ng kanilang mga tropa. So, nagkaintindihan na yon. Pero, mayroong isang vlogger na babae na galit sa pangyayaring ito. So, pakinggan natin siya kung anong pinagsasabi niya. Things that they did was scold the police or even threaten the police. I mean, let me get this straight. The police have always been there in any possible gathering. The police was there in your first rally and you react to them now because if truly ang inyong tumong is to be peaceful, if inyong tumong is to be transparent and to call on the government for change, then do that. But why take a swipe at the police? Why threaten the police? Ayon, sinabi niya na baka na-threaten daw tayo dahil may binabalak tayong gawing masama, kaya ayaw natin na may mga pulis sa area natin. So, ang babaeng ito, which is Bisaya also, ay iniisip niya ng Iglesia ni Cristo na nagrarally may gawing masama. Yun nga, kapag iglesia ang magrarally, nag-iisip siya na may gawin itong masama. Pero kung ibang grupo naman, ewan ko kung anong treatment niya, anong interpretation niya. So ituloy natin yung kanyang video. Ang suko sa polis, ang kana namang di ganahan sa gobyerno. Ang suko sa polis, NPA, Sabi niya, yung nagalit daw sa pulis, yun yung ayaw sa pulis o ayaw sa gobyerno. Nag-insinuate pa siya na ano kayo, NPA? Parang yun ang sabihin niya. Pero sa mga bagay na ito kasi, lalo na pag ang crowd mo almost 1 million, or maybe million, may mga bagay na hindi pwedeng maiwasan. Yung nandoon ang pulis sa loob, makakita sila ng pagdudahan nila, magkaroon ng gulo, kaya minarapat sa agreement na ang pulis sa labas, ang iglesia ang bahala sa security sa loob. Okay? Tuloy natin ang kayang sinasabi. terrorist yarn, or ang motibo ninyo masakpan. Muna kong pasabot. Sige mo lingap, worldwide inyong lingap.
Pero inyong lingap tanan will not save you from sedition if guboto ninyo ang Malacanang. Prangka ha, balikon ako. Maglingap mo, mutabang mo. You help with this hand, surely. But if you are going to support, Ayun. Kaya pala siya nagalit. Kasi ang alam niya, tayo daw, pababain daw natin si President Marcos at papalitan daw natin siya kay VP Sara. So, sedition daw yun. Yun daw ang planong gawin ng Iglesia ni Cristo sa araw na yun. So, iba talagang isipan niya. Parang iniisip niya na alam niya yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo lahat. Ang masama lang nun, yung masama niyang inisip, nilalagay niya sa pangalan ng Iglesia ni Cristo. So ituloy natin, parang may sama ng loob kasi ito siya eh. taking down PBBM to replace him with Sarah, with this other hand, it makes no difference. It's still sedition. It's sedition and you're gonna get somebody killed. Okay? You are pushing your members to a suicide whether they know it or not. Because at the end of the day, what you are doing may be honorable in intention. Sinabi rin niya na pinupush daw yung member to do something na parang suicide. Ewan ko bakit ganun yung kanyang isipan. Pero kung tingnan naman natin yung nagrarally, masaya naman ang mga tao dun, parang camping, parang socializing, relax ang mode ng lahat. Walang ganong isipan ang mga iglesia ni Cristo. Pero gisagulan manggugdi mao. Why? Because the members of your religious group has every intention that may be good, but the leaders, ang sabot sa taas, wala man mo'y labot. Mubitong kato nga mga nangasuko sa ako nga nagpataka lang daw ko. Akong tubag sa ila very simple. Were you there in the closed door meetings? Were you there? Apil mo sa sabot sa nasa taas? Apil mo sa closed door meeting unsay plano sa pagkagubo to destabilize the government? Apil di ay mo. Ang sabi niya, marami daw nagalit sa kanya dahil sa pinagsasabi niya. Ang tanong niya sa mga kapatid, bakit alam niyo ba ang pinag-usapan sa closed door meeting? Ngayon ang tanong ko naman sa kanya, nandoon ba siya sa closed door meeting at alam niya kung ano yung pinag-uusapan? Kasi nagsasalita siya ng mga bagay na hindi naman pinag-uusapan sa loob ng iglesia. Wala naman sa instruction sa loob ng iglesia. Lahat po kami pinagbilinan na ito ang bawal, ganito, ganyan, hindi pababayan ng Pangulo, walang military government, walang snap election, o ano paman. Lahat ng kabawalan sa Constitution ay sinusunod po namin. Yun po ang bawal sa amin. Pero ang babaeng ito, iba ang kanyang isipan. Ayawan ko, may sakit siguro ito. Wa mo'y labot kay igo ra mo gisugo. Igo ra mo gisugo nga maging ani, igo ra biyagid mo sugoon, di ba? Sugoon da pamugos. Di ba? I mean, seriously. I will not call you a cult because I've always believed and I've always respected you as a religious group. Like I said, I have friends who are part of your group. Sabi niya, hindi daw niya tayo tatawaging cult kasi respetado niya tayo. Pero anong klaseng respeto yung binibigay niya sa Iglesia ni Cristo? Hindi siya gusto niyang sabihin yung mga bagay at ilagay niya sa bibig ng isang Iglesia ni Cristo. Ewan ko. Tuloy natin. But, again, the very simple message is this. You cannot ling up all you want and destabilize the government at the same time. Because if you say, oy, dili man may ingana, gasigi gani migtabang mo. Okay, gasigi mong tabang, unya og magkagubot na karon kay gisagulan mo sa inyong mga leader og di mao. Unsa naman na? Mirisi na pod. Because you wouldn't listen. Because all you are defensive.
I didn't even mention your names. I didn't even mention the religious group to begin with. Yes, na ay mag-rally. But at the end of the day, it is very clear that the rally, gisagulan na og dili mao. Mao bitaw ng the Catholics said that they will not support what you are doing. Sabi pa niya, hindi daw siya nag-mention ng religious group. Pero, ewan ko. Mayroong sira siguro ito. Hindi ko alam kung anong history ng babae na ito. Pero sa tingin ko may sayad na. May sayad na. Kawawa naman. Pero di natin siya aawayin. Gusto lang natin sabihin sa kanya na lahat ng sinaksak sa isipan niya, lahat na pinagsasabi niya, hindi mangyayari yan sa rally. Hindi yan mangyayari sa rally. Okay, sabi pa niya, the Catholics said they will not support what you are doing. So ang iglesia naman, kung hindi kami susuportahan ng ibang mga religious group, walang problema yun. Ang sa amin, pinapahayag namin ang nais naming sabihin, nais naming mapaabot na transparency, accountability, pati justice. Pero maniwala kayo o hindi, maraming Catholic ang nandoon. Lahat sila nagmatsyag, lahat sila gusto nilang ma-experience ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ilang araw magrarari ang Catholic Church. Yan, maaring ipagmayabang ng babaeng ito ang rally nila. Titingnan natin kung gaano ka-peaceful, gaano ka-organize ang rally ninyo, at lahat ng sinasabi mo, wala ba sa inyo? Okay, balik tayo sa pangyayari. Siyempre, kung kayo ang sa part ng Iglesia ni Cristo, ang kasunduan ninyo walang pulis sa area, at may makita kayong pulis na may dalang long arms, short arms, syempre ibang pakiramdam ninyo. Hindi nyo alam kung anong binabalak nila. Hindi nyo rin alam kung pulis ba talaga yun. Dahil ang usapan, ang agreement, lahat ng pulis nasa labas. Nasa labas ng area kung saan ang rally. Isipin mo, 16,000 na pulis ang nilagay doon para bantayan ang iglesia sa rally. Dahil maaring ang mga taong ito ay napagsabihan na ang iglesia ay aaklas sa gobyerno. So ready sila ng barilan ngayon. Ang iglesia ni Cristo ay peace-loving citizens ng bansang ito. Wala kaming hangad kundi kaayusan ng bansa. Wala kaming hangad na sirain ang gobyernong ito. Ganon ang iglesia ni Cristo. So na-experience ninyo, nakita ninyo ang pangyayari. So panoorin natin yung nangyari sa stage kung saan nagsalita yung ministro para pababain yung mga pulis. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto naming maging mapayapa at gusto naming ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate. Huwag kami ang tikikan mo. Hayaan nyo, mga kapatid, na umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order.
So again, thanks for watching. Kung kayo ang nasa kalagayan ng Iglesia ni Cristo na nangunguna sa rally, gagawin din ninyo yun. Kasi in split of a second, magbabago lahat kung may mga baril ang nasa loob. So maaring yung babaeng nagsasalita, maaring magtanong siya, paano kung atakihin kayo dyan sa loob? Tapos walang pulis sa loob. Wala pong problema yan para sa Iglesia ni Cristo. Walang problema yan. Dahil sa Iglesia, may mga gwardya din sa loob. Magaling ang Iglesia sa hand-to-hand combat. Close combat. Yan ang sabihin ko sa inyo. Kaya malakas ang kumpiyansa namin sa mga gawaing ito. Protected kami. Hindi lang yan. Binabantayan kami ng Diyos sa bawat gawain ng Iglesia. Kaya confident kami na peaceful ang gagawin naming rally. Wala kaming gulo na ma-encounter at maipahayag namin ang lahat naming saloobin. So that's all for now. Please like this video, tapos subscribe din para madagdagan ang ating subscribers.